GR. Number 231619 November 15, 2021. Sa ilalim ng Republic Act 9262, o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, ang pagbibigay ng suporta at lahat ng iba pang permanenteng utos ng proteksyon na pumipigil sa mga karagdagang pagkilos ng karahasan laban sa biktima, pinoprotektahan sila mula sa pinsala, pinapaliit ang mga pagkagambala sa kanilang buhay, at tumutulong na mabawi ang kontrol sa kanilang buhay. Nag-apply si Mrs. ng protection order laban kay Mr. dahil sa pisikal, emosyonal, at pang-ekonomiyang pang-aabusong ginawa laban sa kanya sa panahon ng kanilang kasal. Noong 2008, ipinagkaloob ng korte ang isang permanent protection order. Dahil dito, ipinalabas ang sumusunod na permanent protection order na nag-uutos sa respondent na magbigay ng suporta sa asawa at sa kanilang anak at maging sa kanilang panganay na anak, kung nag-aaral pa at walang trabaho katumbas ng 50% pansamantala ng kita o sweldo ni Mr. Dahil hindi na inapela ni Mr. ang desisyon na ito, naging penal at executory ito noong ika-30 ng Enero taong 2013. Noong ika-16 ng Hulyo taong 2013, naghain si Mrs. ng motion for execution on support na nagsasabing hindi pa rin sumunod si Mr. sa bahagi ng permanent protection order na may kinalaman sa suporta sa kabila ng desisyon na penal at executory. Tinutulan ito ni Mr. at ikinatwiran na ang permanent protection order ay binawi na sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng batas. Sinabi niya na hindi na kailangan ng protection ni Mrs. dahil nakikihalubilo na ito sa ibang lalaki. Dagdag pa niya, nakabinbin na ang petisyon para mapawalang bisa ang kanilang kasal. Noong ika-22 ng Abril taong 2014, naglabas ang korte ng kautusan na nagbibigay daan sa motion for execution ng asawa at pinapanatili na ang kautusan ng permanenteng proteksyon ay dapat na may bisa. Tungkol naman sa argumento ni Mr. na hindi na niya dapat suportahan ang kanyang panganay na anak na babae dahil ito ay may asawa na at nasa tamang edad na, malinaw ang korte, ang kanyang suporta ay kinakailangan hanggat ang kanyang anak na babae ay nag-aaral pa at walang trabaho. Tinanggihan din nito ang pahayag ni Mr. na wala siyang obligasyon na suportahan ang isa pa niyang anak matapos matuklasan na hindi sa kanya ang bata. Nabanggit nito na ang filiation ay hindi maaaring collaterally attack. Iginiit niya na ang asawa ay hindi na karapat-dapat na suportahan dahil ang kanyang mga kalagayan ngayon ay ganap na naiiba mula noong ipinagkaloob ang permanent protection order. Sinabi rin niya na ang kanilang kasal ay idineklara ng walang bisa o void ab initio, na nagwawakas sa kanyang legal na obligasyon na suportahan ang respondent. Para naman sa bunsong anak, iginiit ni Mr. na ibinigay na ng trial court ang pangangalaga at kustodiya sa bata sa lola nito sa mother's side. Ikinatwiran din niya na ang asawa ay nagkaroon na ng maraming relasyon sa ibang mga lalaki, nagtapos sa paaralan ng abogasya, at kumuha ng bar examinations, lahat ng ito ay nagpapakita na siya ay hindi na biktima ng pisikal at pang-ekonomiyang karahasan. Binanggit din niya na ang asawa ay kinasuhan din ngayon ng adultery. Ang sabi ng korte, pagkatapos ng huling hatol na nagpapawalang bisa sa kasal, ang obligasyon ng mutual support sa pagitan ng mag-asawa ay huminto. Ang kanilang kasal ay idineklara ng walang bisa, hindi na sila obligadong magbigay ng suporta sa isa't isa. Gayunpaman, ang iba pang mga relief o remedyo na ipinagkaloob sa ilalim ng Permanent Protection Order na pabor sa dating misis ay mananatiling ganap na may bisa. Ang isang permanenteng utos ng proteksyon sa ilalim ng Republic Act 9262 ay magkakabisa hanggang sa bawiin ng korte kapag nag-apply ang taong nag-file ng Permanent Protection Order. Kaya, si Mrs. lamang ang maaaring mag-apply para ipawalang bisa ang Permanent Protection Order, hindi si Mr. Ang korte na ito ay nagsasaad na ang karamihan sa mga ipinagkaloob sa ilalim ng Permanent Protection Order ay hindi nakadepende sa kung ang kasal sa pagitan ng mag-asawa ay valid at existing. Ang asawa ay maaaring may karapatan pa rin sa iba pang mga remedyo kahit na hindi na sila kasal, dahil ang protection order ay applicable kung ang nasaktang partido ay sumailalim sa pisikal, sexual, psikolohikal, o pang-ekonomiyang pang-aabuso. Kaya, sa ilalim ng Seksyon 16 ng Republic Act 9262, kahit na ang claim laban sa isang asawa ay na-dismiss, ang permanenteng utos ng proteksyon ay dapat pa ring ipagkaloob. Hindi rin ito nakasalalay sa bisa ng isang kasal sa pagitan ng mga partido.
Ito ay pinagtibay din sa Section 8 ng Republic Act 9262, na nagsasaad na ang mga relief ng isang permanenteng utos ng proteksyon ay ibinigay kahit walang decree of legal separation o annulment o declaration of absolute nullity of marriage. Sa anumang kaso, ang kasong adultery na isinampa laban sa asawa ay hindi nakakaapekto sa kanyang karapatan sa ilalim ng VAWC, lalo na't hindi siya napatunayang nagkasala sa krimen na isinampa. Higit pa rito, ang pagbibigay ng suporta sa Permanent Protection Order ay nauukol sa asawa at sa kanyang mga anak kay Mr. Kaya, habang ang asawa ay hindi na obligado na legal na suportahan si Mrs. dahil ang kanilang kasal ay napawalang bisa, ang kanyang obligasyon na magbigay ng suporta sa kanyang menor de edad na anak ay hindi tumitigil kahit na ang pangangalaga at pag-iingat ay wala na sa Mrs. Hindi rin ito nakadepende sa relasyon ni Mr. sa asawa. Kaya, bilang kanilang ama, obligasyon pa rin ni Mr. na suportahan ang menor de edad na anak at maging ang isa pa nilang anak, kung nag-aaral pa at walang trabaho.